Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, unboxing and testing lang tayo ng isang airsoft electric gun. So this is the ICS MARS PDW9 airsoft electric gun. Okay? So yan guys. So before we continue, pakita ko muna sa inyo yung box. So ito yung box niya. Airsoft electric gun. So, ayan. ICS. Okay. So, ayan. So, makita niyo yung code. Ayan yung code. Okay. Ayan, guys. Alright. So, what's in the box? Aside from the unit, of course, magazine. Okay. So, this is a PCC or pistol caliber carbine magazine na decamot. Right, nakamot siya, hindi siya spring tight. So we have a cleaning rod. Tapos meron dito isang ganito na hindi ko alam kung para saan. Okay, so yan. So yung product instruction manual card, so QR code. So I think punta ka sa website, download may manual. Tapos meron siyang catalog ng mga unit ni ICS, no? Parang medyo same siya kay GNG. Okay. Tapos the last one, this is 2 pieces na fuse. Okay, so mamaya pakita ko sa inyo saan yung ginagamit. Okay, so gagawin natin ngayon is testingin na natin. So lalagyan natin ng bala. So ganito siya, ino-open mo siya sa taas. Tapos lalagyan mo siya ng bala. So hindi ko alam kung ilan yung bala na lalagay dito, pero madami to. Kasi basically, itong loob is empty. Hollow to sa isang loob. So, based on my estimate, siguro 250, pwede, 300. Pwede kasi pag M4, yung mga M4 kasi 'di ba, 300, 'di ba? Eh yung M4 kasi mas manipis naman yan, mas manipis. Tapos mas maiksi siya eh. So, pwede 300. So, hindi ako sure kung ilan. Okay? Anyway, so yan. Sirado natin siya. Okay? Kamutin natin konti. Okay? Ngayon natin kamutin. Tapos, for the unit, ito. This is, ganyan. Papress mo siya dito para umatras yung butt, no? So, papress mo siya. Tapos, actually, medyo may weird na technique to. Medyo nahirapan nga ako kanina magtanggal. Sabi ko, ba't di ko matanggal to? Kahit anong press ko, ayaw matanggal ah. Kaya pala, yung itong bakal kasi na to, pagdating dito sa dulo, parang mas kumapal siya. So, meron siyang isang trick, no? Ayan, makikita nyo to. So, gagawin mo dyan, hihilain mo siya ng pagganon. Parang may nakalock pa siya eh. So, parang double lock. So, hihilain mo siya ng pagganon, igaganon mo siya. So, i-atras natin. Pag atras, saka mo siya ipapress pataas ng gano'n. Kasi di ba, ito yung pinapress natin, di ba? Para ma-retract to, di ba? Yan, di ba? Adjustable siya eh. So, ilan ba yung kanal na to? 1, 2, 3. Parang tatlo yung kanal niya eh. So, 3 stage, no? So, ito yung ginagamit natin. Ngayon, pagdating sa dulo, ayaw na. Yan sagad. Ayaw pa rin matanggal eh. So, ang gagawin mo is ito, yung may nasa ilalim, ipapress mo na papunto dito. Pagdating doon, saka mo siya ipapress para matanggal. Okay. Medyo natagalan ako dito kasi paano ba ito tatanggalin? Paano ba to? Inikot-ikot ko sabi, paano ba to? Kasi hindi ako masyadong, alam mo yun, hindi ako yung tao na, palang manual, hindi hahanapin kayo mga, hindi. Ako yung tipo na, pag nawakan ko unit, tingnan ko unit, tapos bubutin, tingin ko na siya as is. Di ba, parang kahit na yung panahon dati, di ba, may mga cellphone. Hindi naman ako tumitingin ng manual na cellphone eh. Basta maghawak ka cellphone, yun eh. Tapos, i-scroll ko na, titingnan ko na lang, anong ginagawa na to? Ganun ako natututo, more on hands-on. Kaya nga, pagpapansin ninyo, mas na-explain ko sa inyo mabuti, di ba? Kasi nga, ganun ako, hands-on ako. Hindi ako yung, pinapanood yung mga YouTube ng ibang tao. Kasi minsan, nanonood ako ng YouTube ng ibang tao, hindi sila masyado marunong mag-explain, naaantok ako pag nanonood ko sila eh. Kaya parang, mas prefer ko na lang na ako na lang, hands-on. Pero, hindi ko naman sinasabi na hindi ako tumitingin ah. Paminsan kasi, lalo na pagka wala talaga akong alam, tinitingnan ko. Nagsa-search ako sa YouTube. Tapos
Okay. For example, yung mga gas blowback rifle, di ba? Yung mga hammer nun. Nag-YouTube ako nun kasi kahit anong tingin ko, hindi ko maintindihan. Sabi ko, paano ba gumagana tong mga hammer na to? Yung mga hammer, trigger, hammer sear. Hindi ko maintindihan eh. Kasi nga, wala man akong alam sa tunay na baril. Kasi nga, yung mechanism dun, pang tunay na baril. So parang iiling ako. Hindi ko maintindihan. Kasi nga, alam yung... Medyo complicated siya. Hindi siya yung sobrang simple lang na pag umatras, may lock. Ganun. Hindi. Medyo may mga spring, ganun. So eventually, nag-YouTube ako, natuto ako. Okay? So, meron mga iba, hinahanap ko naman. Pero meron iba, sarili ko lang ini-investigate. Okay? So, ayan na guys. Tanggal na natin yung... Hindi ko alam mga tawag dito eh. No? So, no? So, dito natin lalagay yung battery. Dito nilagay yung battery. So, ito yung ibabaw. So, ipapush din siya ng pagganon. Teka lang, wait lang. Yan. So, pupush down mo siya. Yan o. Gawa ko. Ito, pupush down para matanggal mo to. Okay? Tapos, ito yung kable. Ayan. And, ayan guys, yung fuse. Okay? So, pag meron kayong mga ganitong AEG, usually, AEG lang naman kasi may ganito eh. Wala namang ganito yung mga gas type eh. Kasi nga, syempre, di kuryente to eh. Ang gas type, wala namang kuryente. So, ang mga AEG, hindi lahat ng AEG meron ganito. Meron iba, meron. Okay? So, kapag meron kang ganito, tapos sabay, for example, nagbabaril-baril ka, tapos, alam mong marami pang kuryente yung battery mo, tapos, ba't tayo gumana? Usually kasi ako na-experience ko yun before, pag saksa ko pa lang ng battery. Pag saksa ko pa lang ng battery, pag putok ko pa lang, parang pumutok siya ng isang beses, dalawang beses yata, tapos ayaw na. Hindi ko na nangyari. So, hindi ko maintindihan. So, kinalas ko siya. Tapos, tinignan ko yung fuse. Pumutok na yung fuse. Okay, so pumuputok dyan yung parang nasa pinakagitna niya. Kasi parang may dalawang ganyan yan. Tapos parang may isang manipis na ganun, no? Yan. So, alam mo yung ganitong fuse, parang ganito yata yung fuse na ginagamit sa kotse. Or sa mga motor ata, yan. So, basta yun. Ganun siya. Okay? So, yan. Tapos, ito yung saksakan niya. Ano tawag dito? T-connector yata tawag nila dito eh, sa ganitong klase. So, hindi siya yung katulad sa mga typical na AEG na Tamiya plug, no? So, ano ba yung Tamiya plug? Teka lang. Yan, ganito yung Tamiya plug. Okay. So, yung ganito, T-connector siya. Ganito siya. Ganito yung battery na kailangan. Okay? So, yan. So, kakabit na natin ang battery. Okay, wait lang. Yan. Tapos, pasok natin to. Para hindi mahulog. Hirap naman. Ayan, ganyan na lang. Kasi medyo mahaba itong battery na to eh. So, hindi siya papasok talaga tapos masisirado natin. Hindi siya obra. Okay? So, ayan. So, for this unit guys, explain ko lang. This is a full metal airsoft electric gun. Okay? So, makikita nyo, medyo maiksi lang siya, di ba? Pero, mabigat siya. Okay? Yun ang first impression ko sa kanya nung kinuha ko siya out of the box. Mabigat. Kasi nga, parang nasanay ako dun sa mga, kahit yung mga gas blowback rifle ko, mas magaan pa siya dito eh. Tapos, pag meron ako mga AEG, like yung mga GNG, di ba? Mas magaan pa yung mga GNG dito. Okay? So, hindi ko sure kung bakit, pero may posibilidad na, siguro, kasi tinitingnan ko yung kaha niya, yung frame, medyo makapal eh. Medyo makapal yan, no? Medyo makapal. No? Tapos, iba kasi yung system na tong unit na to eh. Medyo astig siya in a way. So mamaya, papakita ko sa inyo, kalasin natin para mag-gets nyo, no? So yun lang naman, isang masasabi ko dito is medyo mabigat siya. Okay? So meron siyang iron sights. So yan. Adjustable naman. Left, right, windage. Ito up, down. Tapos ito left, right. Okay? Tapos, meron kayo makikita dito, diba yung gold? Nakita niya yan. Tapos ano yung nakasulat? Sulat? Caution! Blowback function. Paano yung iisip? Uy! Blowback function! Ano yan? EBB? Electric blowback? Okay. Ganun yung marketing nila. Okay? Pero, for me, in my opinion, hindi. Okay? Kumbaga, para sa akin, it's just a marketing ploy. Hindi ko alam kung naintindihan yung sinasabi ko. Yung parang,
for me, kalokohan siya. Okay, mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit kalokohan. Okay, so ito na. Ambidextrous fire selector switch. Okay. Ayan. Tapos, ito yung ano niya, mag-release niya. Teka lang, may tao. So, yun guys, may tao na kumatok. Okay. So, nasaan ba tayo? Nasa mag-release tayo, no? So, ito guys, yung mag-release button niya. So, isa dito. Ambidextrous din kasi siya. So, ito yung isa. Yeah. Tapos guys, mayroon pa isa. Ito, sa ilalim. Okay. So, parang, alam mo yung parang, hindi ko alam kung bakit meron pa dito sa ilalim. Basta, yun yung tatlo. Okay. Tapos ito, actually, nakikita nyo to guys. Ito yung, you have to pull this back. Hindi naman siya kailangan ikasano kasi AEG siya. Pero, para ma-access mo yung hub, nandito siya. So, yan. So, ito yun. So, pwede mo ito hilain para mag-lock. Tapos, para bumaba siya, para bumalik, yan yung hop up, no? Ito yung hop. Tapos, para bumalik siya, nandito, itong dalawa. Kabilaan din to. So, bababa mo lang yan. Ayan. Okay? So, yan yung kanyang basic feature. Okay? Tapos, itong front, hindi siya suppressor, guys. Kumbaga, parang dummy suppressor lang siya. Mukha lang siyang suppressor. Pero, hindi. Kasi yung loob niya, diretso no? Tapos removable siya. Yung inner barrel niya, hindi rin naman siya extended. Ayan, so tanggalin ko, papakita ko sa inyo. Ayan. So, hanggang dito lang yung inner barrel niya. So, if ever gusto mo gumamit ng mga tracer, like yung Spitfire tracer, ni Ace-Tech, yan, pwede yan dito. Kasi sakto yan pag nagkataon, hanggang dito lang yun. Maganda rin yun dito. Maganda rin siya gamitin. Tapos kahit na ordinary na BB lang gamitin mo, tapos gamitin mo lang yung Spitfire, para astig, di ba? Para kala mo may umaapoy. Okay? So, ayan siya guys. Okay? So, ngayon, testingin na natin. Pasok natin to dito. Okay, yan. Tapos, kamutin natin konti. Ayan. Okay? Tapos, FPS test muna tayo. Okay, so ayan. FPS test. Okay? So, ito guys. Switching to semi-auto firing. Meron ba lumabas? 317. Okay, ilan? 315.7. 314. Yan, so 314. So, yun yung FPS niya. Okay. Okay. Tapos ngayon, rate of fire. So, dun tayo sa may full auto. Switching, full auto. Okay, rate of fire niya is 14.8. So, plus minus konti. Okay? Kasi yung rate of fire, depende kasi yan sa power ng battery. The higher the voltage, mas mabilis. For example, ito kasi, hindi ko alam kung yun yung voltage kasi medyo matagal na rin since na last na charge ko to Okay? So, yung full auto, nakabase yun sa power ng battery. Okay? So, wala siyang, yung FPS, walang pakialam yung FPS. Kahit mahina yung battery mo, kahit malakas yung battery mo, isa lang yung FPS. Okay? So, yun. So, balik ko na siya muna sa semi, then puto ko lang. Okay? So, ngayon, bigyan ko kayo ng konting info. Normally kasi yung mga AEG, matigas yung mga trigger. So, for this unit, okay yung trigger niya. Medyo malambot. Tapos, kita nyo, diretso siya. So, yan malambot Okay naman. So, medyo okay siya. Okay? So, yun yung isang masasabi ko dito sa unit na to. Okay. So, ngayon, tanggalin ko na. Ayan, kita nyo, pinares ko sa ilalim. Tanggalin ko lang yung magazine. Kasi kakalasin na natin yung unit Kasi testing na. Tapos, lang puto ko lang. Yan. May nahulog pa na ibang BB. So, pag nagkakalas kayo ng magazine, always remember na medyo magputo kayo ng konti. No? To make sure na walang naiiwan na BB. Kasi mamaya, accident Okay? So, ayan. Okay? Tapos, gagawin natin is tanggalin ko na muna yung battery. Okay? Yan. So, yan. Testingin natin. So, ito na yung papakita ko sa inyo, guys.
yung medyo astig dito. Kasi itong unit na to, split yung gearbox niya. Parang ano siya, it's a new technology. Okay? Hindi siya, tsaka quick change siya eh. Quick change yung spring. Kung gusto mo pataasin yung FPS, so mabilis palatan yung FPS niya. Palatan mo lang yung spring. So, paano siya kinakalas? Is actually, parang kala mo nagkakalas ka ng mga GBBR. So, itong pin, kita mo itong pin, yan. Saan ba yung pin? Itong pin na to, ipupush mo lang yan. Ganun siya, okay? So, medyo matigas. Gagamit ako na to. Push natin. Yun. Okay, push ko na. Tapos, teka lang. Yun. Okay? Ayun siya. Medyo matigas. So, parang kala mo GBB pero AEG siya. Tapos yan guys, split yung gearbox na. Ayan yung gear oh. Yan yung gear. Yan yung parang nagpapa-under dun sa buong system. Okay? Ang galing no? So, this is actually my first time nakahawak na to. Dati ko pa to medyo naririnig pero kaya ko lang siya nakita. And astig. Ngayon, I think this is actually one of the reasons why mabigat yung unit. Kasi nga, they need to parang, di ba, split yung gearbox niya. So, kapag gini-split mo yung gearbox, parang siguro they need to reinforce the gearbox. Parang gano'n. Tsaka siguro, mas maraming, may posibilidad mas marami yung bakal na ginamit. Something like that, okay? So, ito na yung ilalim, okay? Hindi ko kakalasin yan. Medyo, pero dito sa ibabaw tayo, okay? So, yan, makikita nyo guys. Ito yung quick change, no? So, pwede mo tanggalin yan, then palatan mo yung spring para doon sa FPS. Tapos ito actually, nare-remove to. Ito guys, pakita ko sa inyo. Yan, ha? Okay. Ito na. Yan na guys. Tanggal. So, this is the charging handle. Ayan, yung charging handle, medyo mabigat nga yun. Kasi di ba minsan yung iba parang aluminum yung charging handle, medyo magaan. Ito, bigat ng charging handle eh. Parang zinc alloy lang din eh. Kaya mabigat. So, ito yung upper part ng gearbox. Ayan. So, doon sa mga hindi familiar sa mga AEG, so parang ganito siya. Pero yung mga normal na AEG, isang buo yung gearbox. Kasi nagkataon na to split type eh. So, yung kalahati nandoon. Kumbaga parang ano siya, mananggal. Okay? So, ngayon, naalala niyo sinasabi ko kanina regarding doon sa EBB, electric blowback. Okay? Ano ba ibig sabihin ng blowback? Yung iba, syempre, alam niyo na kung ibig sabihin eh. Pero pag tinranslate nyo guys, blowback sa Tagalog is parang blow, is parang hipan, back, paatras. Tama? So, ano ba usually nung nagbo-blowback? Yung mga pistol. Diba? Pag bumaril ka, may blowback siya, binubomba siya ng hangin, paatras o umaatras yung slide, saka siya umaabante, bumabalik. Tama? Ano papabalik sa kanya? Yung recoil spring. Tama? Actually, minsan inisip ko nga, hindi ko alam kung recoil spring or blowback spring yun eh. So, medyo nakakalito yung definition ng recoil at saka blowback, no? Pero, ang isang term kasi ng recoil is, pag nagsasearch ako, knockback. Kumbaga, merong kasing baril, kasi di ba dalawa yung term, di ba? Recoil, blowback. Minsan isip mo, ano ba pinagkaiba nilang dalawa? Recoil at saka blowback? Ano ba pinagkaiba? Parang parehas na naman, di ba? Hindi. Kasi, isipin mo, meron kang kanyon. Okay, kanyon na, kanyon. Yung panahon dati, sinuunang panahon, kanyon. Di ba yung ganun yung kanyon? Diba? So yung kanyon, wala namang kinakasa yun eh, di ba? Lalagyan mo ng bala yun. Di ba? Lalagyan mo ng bala, ay, di pa lalagyan. O ewan ko, yung bala ganun. So, lalagyan mo pulburas, lalagyan mo ng parang ganun, yung bilog na parang bala niya, di ba? Tapos sisindihan mo, di ba? Tapos biglang, boom! Pagsabog, lilipad ko naman yung bala niyang pagkalaki-laki, di ba? Tapos yung buong kanyon, ang nangyayari doon, di ba, umaatras yun? Yun yung ibig sabihin ng recoil. Or, knockback. Yun yung nakita ko eh. Knockback. Yun yung na-google ko. Knockback or recoil. Okay, kaya, sabihin natin revolver. Diba? Kanyari, meron ka revolver. Yung revolver, hindi mo kinakasa yun. Diba? So, lalagyan mo siya ng bala, tapos kakalibitin mo na nakakalibitin yun. Diba? Or, kailangan, ang objective kasi sa revolver is kailangan yung hammer, paluin niya yung ano eh. Tapos, para may ano siya, revolve. Kaya nga revolve, diba? So, kapag kinakalabit mo, may mechanism, iniikot niya yung mga placement nung, hindi ko alam mo na tawag dun eh. Hindi naman yun magazine. Okay. So, umiikot yun eh, di ba? So, ganun siya, papaluin siya ng hammer, di ba? Ang mga revolver, di ba, meron din siya recoil eh.
Pero wala siyang blowback. Kasi wala namang kumakasa sa kanya eh. Nakuha niya yung point. So parang yung recoil is yung parang effect nung unit na parang gumaganon siya. Yun yung recoil. Or knockback. Okay? So hindi siya blowback. Wala siya nagbo-blowback. Okay? Kaya ngayon, itong unit na to, sasabihin nila, meron tong blowback function. Okay. So, ang hangin nito, paano ba gumagana ang AEG? Ang AEG, merong gear, hinihila niya to. Ito. Yan. Nakita mo to? Yan. Yan, gumagalaw. Nakita mo yung nozzle. Yan. Parang ganun yan. Actually, hindi pala ito yung hinihila niya. Ito. Ito yung hinihila niya, yung piston. Hindi pala to, sorry Ito pala yung nozzle, pang loading pala to. Ito yung orange na to. Yan. Ito. Itong orange na to. Yan yung piston body. Tama, no? Okay. Yan. Yan yung piston body. Yan yung hinihila. Tapos ito yung spring. Okay? So, hinihila yan. Tapos biglang marirelease. Ito may tube. Dito sa loob, parang may tangke dito eh. Tube yan eh. So, ang tawag dito, cylinder. Ito, cylinder to. So, parang isang bilog yan na ganun. No, isang bilog. Tapos, merong parang pump. Kumbaga, kung alam niyo yung mga nagbobomba ka ng gulong. Parang ganun to. So, yung pag ginanon mo siya, ibig sabihin, yun na yung magpapuwersa paabante. So, yung mga ganitong unit, walang blowback dito, walang nagbo-blowback dito, walang umaatras dito. Walang puwersa na galing sa harap na magpapa-blowback. Ang meron dito, siguro, pwede natin sabihin, dati naisip ko lang to dati, sabi ko, ano yan? Blow front yan, blow front. Ano bakit? Kasi nakita mo tong plate na to, itong plate kasi na to, parang parang sumasabay lang to dun sa piston eh. So nakaganyan yung design niya, pag umatras yung piston, itong plate na to, sasabay siya dun sa piston. Sa piston na gumaganon. Tapos pag na-release, syempre sumabay siya, di ba? Pag na-release, pag abante ng piston, papalo to. Pang. Kaya parang nakikita mo, parang may kumakasa. Ngayon, tinatawag na nila electric blowback. Ang iisip mo, tama ba yung sinabi ko? Meron bang blowback? Wala di ba? Wala walang recoil, wala rin blowback. Kaya nga, marketing ploy lang. Parang niloloko lang nila yung mga engot. Kaya, pero hindi ka naman sinasabi na wala naman talagang EBB. Hindi ko sinasabing gano'n. Kasi meron talagang mga unit na electric sila, pero pag kinakalabit mo sila, meron talagang gumagalaw sa loob. Talagang parang merong mga bolt stuff na umatras. Ngayon, na-experience ko na yan. Na-experience ko siya sa brand na Bolt. Okay? Hanapin nyo yung Bolt. Pag nakita kayo yung Bolt, or gusto nyo, pumunta kayo sa website ni Bolt, makikita nyo rin na karamihan, di ko lang alam kung lahat, or karamihan ng unit nila is talagang merong blowback, or merong recoil, or merong knockback. Okay? Kasi nga, mahirap din kasing sabihin na may blowback siya, no? One of the reason kung bakit ayoko sabihin na may blowback, kasi nga yung blowback supposedly is for reloading. Ang purpose kasi ng blowback is for reloading. Eh since hindi naman nagbo-blowback para mag-reload, kaya parang ang hirap sabihin. Pero sa Airsoft World, ganun siya. Okay? So, sabihin na natin na may kick. Pwede na siguro natin sabihin may kick. Diba? Itong mga ganito, AEG, wala silang kick, hindi sila sumisipa. Pero pag yung mga bolt, meron. Tsaka meron din yata si Tokyo Marui. Alam ko, ang may malakas yata, based on sa mga napapanood ko sa YouTube, si Tokyo Marui yung may pinakamalakas na, at saka natanong ko si supplier, alam ko eh. Sabi ko sa kanya, sino may pinakamalakas na recoil or yung kick pagdating sa electric? Sabi nata niya sa akin si Tokyo Marui. Pagtapos, sunod daw yata si Bolt. Nagets nyo? So, pagdating sa ibang unit, marami ako nakikita dyan. Yung iba sinasabi parang lalo na yung APS. Si APS kasi parang ganito din eh. May isang brand, no, APS Conception. Ano yun? Hong Kong naman yun, China yun. Ito kasi yung ICS, Taiwan to eh. So meron din siyang ganito. Tapos yun nga, sinasabi rin na marketing or ibang nagbebenta, ano daw siya, EBB, electric blowback. Actually, meron ako eh. Meron ako isang unit na ganun. Kaya nga parang nung nakita ko siya, nung kinalas ko siya, sabi ko, paano naging blowback to? Eh, isang plate lang naman to. Pumapalo-palo lang.
wala naman ding kick. May maririnig ka lang na ching ching ching, parang gumaganon. Doon nasa APS ha, pak 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 pak, parang ganun. Pero pag bumabaril ka, wala, same lang, parang ordinary na AEG lang din siya. Wala siya yung kick eh. So for me, hindi siya electric blowback. Okay? So yun lang, para lang ngayon nasa sa inyo na kung ipipilit na, hindi, electric blowback yan. Okay, fine. Kanya-kanya na lang tayo. Hindi na ako makapagtalo sa inyo. Okay? So ito guys, ibabalik na natin. Alam nyo na. Babalik na natin. Yan. Okay. So yun lang naman yung medyo nakita ko din, sabi ko, yung astig ah. Ang galing ah. Nakakalas ano? Nakakalas. Diba? Tapos ito pa pala, pakita ko sa inyo guys. So ito yung gears. Ito yung mga gear no. It's made of steel. So this is a magnet. Kinabit ako na screw. Ayan. Made of steel naman siya, no? Kaya, isa rin yun siguro sa factor kasi nga, pero alam mo, konti lang naman yata ang difference na steel saka ng, ano yun, ng die-cast eh. Konti lang. Although mas mabigat yung steel, hindi na naman di siya, ano na yung ganitong maliliit na parts, parang ilang grams lang, di ba? So, ayun. So, siguro, I believe, ano to siya, it's more on sa frame. Yung kaha, yan, patignan nyo yung kaha. Ito, kapal oh. It's more on sa kaha, mabigat. Mabigat pa siya sa ano, baka kahit sa tunay na, mabigat pa siya sa tunay na baril. Kasi nga, nakapunta na ako ng mga exhibit eh. Nahawakan ko na yung mga rifle na tunay. Nahawakan ko na eh, ginukuha ko. Pero iba-iba din kasi. Iba-iba din kasi yung mga quality, no? Parang, siguro merong aluminum frame, meron steel frame. So, yun, nung napunta ako nung dati sa may Mega Mall yata. Sa kanto ka? Tama ba? Sa Mega Mall ba? Sa gun show or sa SMX convention. Yun, nahawakan ko siya eh. Kinuha ko. Sabi ko, okay ito ah. Parang mga airsoft ko lang ah. Tapos meron naman isa, nahawakan ko. Ba't ang bigat na to? Kasi nga mahahaba yung mga binibit-bit ko eh. So depende sa ano, sa material na ginagamit. Lalo na pag yung mga handguard, yung ganito. Ay, teka lang, ibabalik lang muna natin. Wait, okay, dahan-dahan tayo. Yo. Okay, yan. Tapos, meron ba akong, okay. Napapress naman yata ito. Ayun, napress ko na. Okay. Ayan, nabalik na natin. Okay. So, teka lang. Kabit natin ulit yung battery. Testingin natin. Baka mamaya, kinalos ko, hindi na siya gumagana. Papaship ko pa naman sa client to. Baka pagdating sa kanya, hindi gumagana. Ayun. Ayun. So, ganun. Okay, yan, gumagana naman. So, lagyan natin sa safe. Tanggalin ng battery. Okay? So, ano ba sasabihin ko? Ano ba ito ko na sasabihin ko eh? Pinalik ko na. Yun nga, iba-iba yung, lalo na yung handguard pala. Yung handguard, kasi, di ba yung handguard, ito yung nagpro-protect kasi nga yun yung barrel, di ba? So, ang magaan na ganito, ang magaan na material is made of aluminum, tapos siguro medyo manipis na aluminum. Maganda yung design. So, tendency magiging magaan. Parang yung mga BCM, di ba? Meron ako mga BCM, di ka? Parang ito. This is a gas blowback rifle, di ba? Yan. Hinahawak ako nga ito. Itong BCM na ito. This is a gas blowback rifle, no? Yan. Tapos, ito. Oh, parang ano, it's either magkasing bigat sila or mas mabigat pa to. Kaya, yun, ganoon siya. Kapag yung mga GNG kasi hindi naman ganito kabigat eh. Pero may posibilidad din naman na mas mabigat din yung BCM. Kasi nga, alam mo yung, hindi ko alam kung nagigets yung idea na paminsan yung parang pag masyadong maliit, tama ba? Hindi, tingin ko magkasing bigat sila. Hindi ko pa kasi natitimbang eh. Teka, wait nga. Kukuha nga ako ng timbangan. Wait lang, pause natin. So, ayun guys, we're back! So, ayun guys, tinimbang ko nga. Tama nga ako. Mas mabigat nga si CXP MARS PDW9 weighing at 2.7 kilos. Ito lang yan guys. Ito lang. Ito yung tinimbang ko, 2.7 kilos. Ngayon, tinimbang ko din yung mga BCM. So this is the BCM MCMR, no? So, gas blowback rifle. This is the 11.5 barrel. This only weighs 2.05 kilo. Diba? Mas pagaan nga siya. Tapos, ito naman, ito yung 14.5. This weighs 2.2
kilo. So, haba na yan. Oh. Pero mas magaan pa rin to. Okay? Kasi nga, yung mga gas blowback rifle, yung loob niya, yung ano niya, is hammer lang yun eh. Hammer, tapos may sear, trigger, tapos yung para dun sa fire selector switch, di ba? Ang nagpapabigat na sa mga gas blowback rifle, kung isipin mo, is yung bolt carrier. Kasi solid yun, isang buo yun eh. So yun lang naman eh. So the rest is, depende on how, yung ano material yung ginamit sa body, yung body nun, zinc alloy lang, parang ganito lang. Pero yun nga, based on my visual inspection, mas makapal to, mas makakapal yung ginamit dito. Kaya, naging mabigat siya. Okay? So, ayan. So, makikita mo naman yan, makapal. Gets? So, ayun siya. Kaya, tapos, syempre to, ambidextrous din to, kaya makapal. Yung BCM, hindi siya ambidextrous eh. So, pero konti lang naman to eh. Isang switch lang naman to eh. Diba? So, minor na lang, diba? Pero yun nga, mabigat nga siya. Yun yung isang mapapansin mo talaga dito sa unit na to. Okay? So, ayun guys. Yan na yung review natin. Unboxing and testing natin. And minor review na tong ICS CXP MARS. Ano to? MARS PDW9 Airsoft Electric Gun. Okay? So, ayun guys. Until next video na lang. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.